Kabanata 1821. Sa wakas ay tinanggap ng mga Livingston ang kapayapaan pagkatapos ng insidenteng iyon. Matapos ipakita ni Knowles ang kanyang sarili sa publiko, nabasag ang mga tsismis tungkol sa kanya na dinukot. Hindi alam ng media kung ano ang nangyari sa kanya sa Hanistan. Natanggap ni King William ang Knowles sa White Ivy Palace. Nang pumasok si Knowles sa silid-aralan ni King William, si King William ay nagsasanay ng kaligrapya dahil napakahilig niya sa uri ng sining. Ikaw ba ang may gawa ng mga bagay na iyon sa mga Livingston? Sa katunayan, pagkatapos ng nangyari sa Livingstons, mas marami o hindi gaanong nahulaan ni Haring William na ang pagkawala ni Knowles sa Hanistan ay malamang na isang pabalat lamang. Naglakad si Knowles sa desk at sinabing, "Hindi naman. Nagpresenta lang ako kay Xavier." Itinaas ni Haring William ang kanyang ulo upang tingnan siya. "Alam mo bang isa kang bag na puno ng surpresa?" Ngumisi siya. "Is that a compliment?" Noong una, nag-aalala ako na hindi ka makakapagtrabaho ng mag-isa, pero parang nagkamali ako. Ibinaba ni Haring William ang panulat at tumingin sa sarili niyang gawa. "Pinahanga mo talaga ako." Ang mga Livingston ay itinuturing na mga inapo ng maharlikang pamilya sa Hanistan. Hindi niya inaasahang makikitang ganap na nagbago ang mga Livingston pagkatapos ng ginawa ni Knowles. Kahit na gusto niya ang Goldmans na kumilos laban sa Livingstons, ang Livingstons ay nakabase sa Hanistan, at kakailanganin ito ng ilang oras at pagsisikap. Gayunpaman, nagawa ni Knowles na lumiko ang mga Livingston at madaling lumaban sa isa't isa nang walang tulong ng sinuman. Kung ito ay noong sinaunang panahon, hindi malayong sabihin na si Knowles ay nanalo sa digmaan ng walang pagdanak ng dugo o pakikipaglaban. Tumigil si Knowles at nagsabi, "Kung kilala mo ang kalaban at kilala mo ang iyong sarili, hindi mo kailangang matakot sa resulta ng 100 laban. Kung kilala mo ang iyong sarili ngunit hindi ang kalaban, sa bawat tagumpay na natamo, magkakaroon ka rin ng pagkatalo. Kung hindi mo kilala ang kalaban o ang iyong sarili, ikaw ay susuko sa bawat laban." Natigilan si King William. "Ha? Anong pinagsasabi mo?" Matiyagang sumagot si Knowles, "Ito ay isang libro tungkol sa sining ng digmaan na nabasa ko noon. Ito ay naipasa mula noong sinaunang panahon. Sinasabi nito na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kahihinatnan ng isang digmaan kung kilala nila ang kanilang sarili at ang kanilang kaaway. Kung kilala lang nila ang sarili nila pero hindi ang kaaway, baka matalo sila sa laban. Gayunpaman, kung hindi nila lubos na kilala ang kanilang sarili at ang kanilang kaaway, matatalo sila sa lahat ng kanilang laban." Tumanggaw si King William ng may pag-unawa at sinabing, "Mukhang kailangan kong basahin ang librong iyon kapag libre ako." Pagkatapos noon, kinuha niya ang brush at sinabing, "Knowles, kanina pa ako nagsasanay ng calligraphy. Isaalang-alang ang kaligrapyang ito bilang regalo sa iyo para sa iyong pakikipag-ugnayan sa anak ng mga Goldman." Sinulyapan ni Knowles ang mga salita sa cursive writing, "May God bless you," at tumahimik. Paglabas ni Knowles sa White Ivy Palace, naghihintay sa kanya si Edison sa harap ng kanyang sasakyan. Pinagbuksan siya ng pinto, at pumasok si Knowles sa kotse. Sumulyap siya sa labas, at isang pares ng mag-asawa ang lumitaw sa kanyang paningin. Ibinaba niya ang bintana sa kalahati, at huminto sa harap ng sasakyan ng middle-aged na lalaki na may ngiti sa labi. "Naaalala mo pa ba ako, young Mr. Knowles?" Pinaikit ni Knowles ang kanyang mga mata. "Hindi naman." Nang may sasabihin pa sana ang middle-aged na lalaki, ang babae, na mag-ara ang pananamit, ay tumunog at nakangiting sinabing, "Nagkita kami sa banquet ni Reeses noong nakaraang pagkakataon. Kasama mo doon si Mr. Knowles." Saglit na hinanap ni Knowles ang kanyang memorya, at pagkatapos niyang makuha ang isang bagay, sinabi niya, "Ikaw ang mga kamag-anak ng Reeses." Tuwang-tuwa ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Karangalan namin na naaalala mo pa rin kami, young Mr. Knowles." Hindi natuloy ang kanilang pag-uusap ng pinaandar ni Knowles si Edison na paandarin ang sasakyan. Sinulyapan sila ni Edison sa rear mirror at nagkomento, "Natatakot ang mga taong ito na magkagulo, kaya lumayo sila sa mga Rees nang bumagsak ang mga Rees sa kanilang biyaya, kaya bakit nila ginagawa ito ngayon?" Nag-cross-leg si Knowles at umupo ng tuwid. Gusto yata nilang malaman kung nasaan si Lara. Sila ay nagnanais para sa pamana ni Jonas pagkatapos niyang mamatay. Noong una, akala nila ay mamanahin ni Ken ang legacy pagkatapos niyang ikulong si Lara. Kabanata 1822. Pagkamatay ni Ken, nawala si Lara. Kaya naman, hanggat hawak pa ni Lara ang legacy, hahanapin pa nila siya. Natigilan si Edison.
Paano sila nakakasigurado na alam mo ang kinaroroonan ni Miss Reese? Tinaas ni Knowles ang mga talukap at mahinahong sinabi, sino ang nakakaalam? Baka may mga loose ends pa na hindi natin napapansin. Naninilaw na ang mga berdeng dahon sa labas ng kafe. Isang babaeng nakasuot ng sunglass ang pumunta sa upuan sa bintana. Pagkaupo niya ay hinubad niya ang kanyang sunglasses at tumingin sa lalaking nasa tapat niya. Sabi mo matutulungan mo ako, so who the hell are you? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng lalaki nang sabihin niya, hindi mo kailangang malaman kung sino ako, Miss Livingston. Kailangan mo lang malaman na ako lang ang makakatulong sa iyo. Malamig na napangiti si Zenobia. Bakit naman kita pagkakatiwalaan? Bakit mo ako dapat pagkatiwalaan? Kasi we both share one common enemy, Knowles. Natigilan si Zenobia. Naikuyom niya ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa ng mahigpit at itinaas ang kanyang bantay. Kung may sama ka ng loob sa kanya, it's your business. Hindi kita kilala, at wala akong tiwala sa iyo. Nang napagtanto niyang actress na siya, tumawa ang lalaki at sinabing, he has played his part in the things that happened to the Livingstons. Hindi mo ba gustong makaganti, Miss Livingston? Natahimik si Zenobia matapos niyang marinig ang sinabi ng lalaki. Tama siya, gusto nga niyang makaganti kay Knowles. Ang mga pagbabago sa Livingstons ay nakagambala sa kanyang plano, at ganap niyang sinira ang kinabukasan ng kanyang ama. Bago mangyari ang alinman sa mga ito, buong tiwala siya sa sarili, ngunit tinamaan siya ng katotohanan sa ilalim ng kanyang sinturon. Walang paraan para lunukan niya ang kahihiyang ito. Pagkatapos niyang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, kinalma niya ang sarili at nagtanong, paano mo ako tutulungan? Kinuha ng lalaki ang tasa ng kape at nagtanong, alam mo ba ang tungkol sa Reese's? Sagot ni Zenobia, oo naman. Malaking legacy ang iniwan ni Jonah kay Miss Reese. Gayunpaman, walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Ang tanging nakakaalam ng kanyang lokasyon ay si Knowles. Matapos marinig ang sinabi niya, napa-cross arms si Zenobia sa dibdib niya at tumawa. So, in the end, gusto mo lang makuha ang legacy ng tatay niya. Kung matutulungan mo ako, kunin mo ang legacy, hindi ka rin makakasama nito. Sige, kung ganoon, I'll give you a few minutes. Natahimik si Zenobia habang hinawakan ang kanyang relo. Nang makitang nakuha na niya ang pain, nagpatuloy ang lalaki ng mahinahon. Wala kang mababago kahit na bumalik ka sa Honeyston ngayon. Gayunpaman, kung tutulungan mo akong makuha ang legacy. Tumigil siya saglit bago nagpatuloy sa pagtawa. Mamumuhunan ako sa Livingston Group. Hahatiin ko rin ang 5% ng mga bahagi sa iyong pangalan para matulungan ka para makabalik ka sa Livingstons at bawiin ang lahat ng nararapat sa iyo. Ano sa palagay mo ang deal? Medyo maganda diba? Mariing idiniin ni Zenobia ang kanyang mga labi. Tama ang sinabi ng lalaking ito. Kung babalik siya sa Honeyston ngayon, magiging katatawanan lang siya ng lahat. Sa kasalukuyan, si Xavier ang namamahala sa Livingston Group. Kung gusto niyang makuha ang Livingston Group mula sa kanyang tiyuhin, hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, huminga siya ng malalim, at ang kanyang tingin ay naging walang awa. Ano ang plano mo? Makalipas ang isang linggo, sa bakasyon. Pumunta si Daisy sa kumpanya ni Knowles para makasama siya. Noong nagtatrabaho si Knowles, tahimik siyang nakaupo, nagliligpit ng mga magazine at sinisikap na huwag istorbohin siya. Hindi nagtagal ay natapos na ni Knowles ang kanyang ginagawa at iniabot ang dokumento kay Edison. Pagkaalis ni Edison ay ibinaon niya ang tingin kay Daisy. Hindi niya alam kung ano ang tinitingnan ni Daisy, ngunit natulala siya rito. Tumayo siya at naglakad-lakad sa desk. Huminto siya sa likod niya at sumandal para ilapat ang baba niya sa ulo niya. Anong tinitingin-tingin mo? Vacation tips, subconsciously niyang sagot. Pagkatapos, natigilan siya at inikat ang ulo. Tapos ka na ba sa trabaho mo? Umupo si Knowles sa tabi niya at hinaplos ang pisngi gamit ang kamay nito. Do, you want to go to a island vacation? Matamis na ngumisi si Daisy. Gusto ko. Kabanata 1823. Inilapat ni Knowles ang kanyang mga labi sa kanyang noo at ginawaran ito ng maraming halik. Aalis ako bukas at sasamahan kita. Ang mga pilik mata ni Daisy ay kumikislap. Talaga, ngumisi siya. Oo naman. Kailangan ko ring magbakasyon minsan, okay. Napagdesisyonan na yan. Napangiti siya mula tenga hanggang tenga, inaabangan ang paglalakbay. Bigla siyang may naalala at kinuha ang kanyang telepono para magpadala ng mensahe kay Freya. Tawagan natin si Freya. I'm sure wala siyang gagawin sa holidays.
Natigilan si Noel Ace, kinaladkad siya nito sa kanyang mga bisig at sinimulang panasan ang mga labi nito ng mga halik. Akala ko gusto mo lang akong samahan, Daisy. Halos hindi makahinga si Daisy. Pagkaalis nito sa mga labi niya, huminga siya ng malalim at ibinaon ang sarili sa dibdib nito habang bumubulong, nagseselos ka rin ba kay Freya? Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan habang sinabi niya, maaalala mo pa ba ako pagkatapos mong magkaroon ng matalik mong kaibigan? Of course, I will. Ipinulupot ni Daisy ang mga braso sa leeg nito at sinabing, gusto ko pareho ang matalik kong kaibigan at asawa. Natigilan si Noel Ace. Pinaikit niya ang kanyang mga mata para tumingin sa kanya at nagtanong, anong sabi mo? Noon lang napagtanto ni Daisy ang sinabi niya. Agad na namula ang mukha niya sa kahihiyan habang nakatagilid ang ulo niya para iwasan ang masamang tingin nito. Wala naman. Wala akong sinabi. Nagkamali ka nang narinig. He nipped her chin with his finger and went closer to her. Talaga? Oo. Baka nagkamali ka nang narinig. Walang paraan para aminin niya ito. Hinawakan ni Noel Ace ang kanyang mga labi sa pagitan ng kanyang mga ngipin at kumagat ng mariin. Sigurado ka bang ayaw mo nang ulitin? Namumula ang mga mata niya. Mukha silang malinaw at puno ng emosyon. Noel Ace, how could you bite me again? Hinaplos ni Noel Ace ang kanyang mga labi at hininaan ang boses nito. Kapag hindi mo na uulitin, kakagat ako sa ibang lugar. Tinatakot niya ako. Sa huli, walang ibang pagpipilian si Daisy kundi ang sumuko sa banta ni Noel Ace. Habang nakayuko, mamulong siya, gusto ko pareho ang matalik kong kaibigan at asawa. Kinagat niya ulit at tinanong, sino ang asawa mo, kung ganoon? Tinuro siya ni Daisy at sinabi sa mahinang boses, ikaw. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Noel Ace habang tumatawa. Hindi kita marinig. Sumigaw siya ng masama, Noel Ace, ikaw. Okay, sagot niya at tumawa. I heard it nice and well now. Nang lumabas si Daisy sa Noel's group, huminto siya sa harap ng entrance at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang namumulang pisngi. Napakagaling manligaw ni Noel Ace, alinman sa bawat oras na mahuhulog siya sa kanyang bitag o kailangan niyang tumakas pagkatapos na asarin siya nito, at nakakahiya. Hindi pwede, nakapagdesisyon na ako, dapat ko siyang balikan sa susunod. Sa loob ng isang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan, umupo si Zenobia sa driver's seat at nakatingin sa direksyon na dinadaanan ng sasakyan ni Daisy na madilim ang mukha. Si Daisy ang dahilan kung bakit siya tinatrato ni Noel Ace ng ganito. Kung si Daisy ang kanyang kahinaan, gusto niyang makita kung gaano siya katagal bago ang galit ng mga Goldman kung mawawala si Daisy. May pagkakataon din na itapon niya ang kanyang dignidad at lumuhad sa kanyang harapan, nagmamakaawa sa kanya na tumulong sa kanya pagkatapos ng dalawang mabibigat na suntok. Hindi na siya makapaghintay na dumating ang araw. Sa Hilton Villas, nagsimulang mag-impake si Daisy ng kanyang mga gamit pagka-uwi. Ang paglangoy ay mahalaga para sa isang bakasyon sa isang tropikal na isla, kaya't naglabas siya ng ilang damit panlangoy at naisip. Kailangan niyang pumili ng maganda at sexy. Lingid. Sa kanyang kaalaman, napasandal si Waylon sa pinto at tumingin sa kanya. Saan ka pupunta? Napatalon siya sa gulat at isinuot ang itim na bikini na may lace sa ilalim ng mga pabalat. Lumingon siya para tingnan si Waylon at nakangiting sinabi, magbabakasyon ako sa isla kasama si Freya. Siguradong mag-swimming tayo, kaya nag-iimpake ako ng mga bagahe ko. Kumunat ang noo niya, kayong dalawa lang. Broken Bar and Nolly. Sagot niya na hindi naglakas loob na magsinungaling sa kapatid. Tumanggaw si Waylon. Well, it's not a bad idea to relax since school break naman ngayon. Kabanata 1824. Napangiti si Daisy. Ibig sabihin pwede na ako kuya. Tiningnan ni Waylon ang swimming suit sa kama at itinuro iyon. Dalhin mo itong swimming suit. Hindi maganda sa iyo ang isang iyon. Natigilan si Daisy at nakaramdam ng hiya. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ng kapatid niya. Kinaumagahan, hinihintay siya ni Freya sa looban. Itinulak ni Daisy ang kanyang malito palabas ng pinto. Nakasuot siya ng light blue na halter dress na may mga pattern ng bulaklak, isang pares ng sandals na may mga kwintas, at isang malawak na brimmed na sombrero. Mukha siyang sariwa at matalim. Tanong ni Freya, napili mo na ba ang swimsuit mo? Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa loob ng bahay at lumapit kay Freya para bamulong sa kanyang tenga. Hindi ako pinahihintulutan ng aking panganay na lalaki na dalhin ang bikini, ngunit palihim ko itong ipinasok sa aking malita. Hindi napigilan ni Freya ang tumawa. Grabe naman. Kaya ano, niligawan mo ba si Noel Ace? I'm not.
Sagot ni Daisy, magkakaroon ng grupo ng mga bikini girls sa beach, at hindi ako madadaan sa kanila. Tara na, sabi ni Freya na alam niya ang iniisip niya, alam ko ang gusto mo. Gusto mo ma-nosebleed yung pinsan ko pag tumingin siya sa'yo mamaya sa beach. Aminin mo na lang, walang dapat ikahiya. Nagmamadaling isinara ni Daisy ang kanyang bibig. Tumigil ka nga, Freya. Sa sandaling iyon, may tumigil na sasakyan sa harap ng courtyard. Ang bintana ng upuan sa likod ay nagulong sa kalahati. Si Knowles ay nakasuot ng isang casual na puting kamiseta, na mukhang maganda sa kanya. Nagkaroon siya ng isang pares ng malalim na kaset na mga mata at isang matalim na tingin. Mas mukha siyang binata at masigla kapag nakasuot ng light-colored shirt. Tinulungan sila ng driver na ilagay ang kanilang mga malite sa trunk, at pareho silang pumasok sa kotse. Ang Isla Resort ay 1 oras at kalahating layo mula sa lungsod. Pagkatapos ng maikling idlip sa kotse, nakarating na sila sa resort. Ang mga bahay sa resort ay may lokal na disenyo. Dahil sa kalupaan, lahat ng puti pinintang bahay ay nagkumpol-kumpol sa gitna ng isla mula mataas hanggang mababa. Nagkaroon ng walang katapusang kahabaan ng malalim na asul na dagat at kalangitan sa paligid ng isla. Ang mga dingding at pasilyo ay lahat ay pininturahan sa iba't ibang kulay, at kasama ng mga simbahan at mga parola sa mga bangin, ito ay tunay na isang tanawin upang pagmasdan. Itinulak ng 3 ang kanilang mga malita at naglakad sa bayang ito na puno ng kakaibang kapaligiran. Sa dami ng dumaraan, maraming turista at lokal na residente. Freya, tingnan mo, ano yon? Itinuro ni Daisy ang batong tulay sa hindi kalayuan na nagtataka. Ibinaling ni Freya ang kanyang ulo upang makita ang maraming makulay na kandado na hugis puso na nakasabit sa tulay. Matiyagang sumagot si Freya, that's called the Lover Bridge. Ito ay isang katutubong kaugalian sa lugar na ito. Sinasabi na kung isusulat mo ang pangalan ng iyong kapareha at ang pangalan mo sa kandado at ilagay ito sa tulay, makakalakad ka kasama ng iyong minamahal magpakailanman. After that, she patted Daisy's shoulders and said, walang silbi sa akin since single pa ako. Baka subukan mo. Seryosong sagot ni Daisy, isa lang ito sa mga paraan nila para manloko ng mga turista, di ba? Hindi ako naniniwala dyan. Napangiti si Freya pero hindi umimik. Nilagpasan niya siya at pumunta sa harapan. Tumayo si Daisy sa parehong lugar. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Ang lunch na nabok ni Knowles ay nasa gitna ng bayan. Ang lokasyon ay sapat na mataas upang magkaroon ng magandang tanawin ng dagat at ng bayan sa ibaba. Si Daisy ay nanatili sa parehong silid kasama si Freya, habang si Knowles ay nanatili sa katabing silid. Pagkatapos, nilang maligo ay bumaba na sila para kumain ng hapunan dahil lumalalim na ang gabi. Ang bayan sa gabi ay parang perlas na kumikinang sa bangin. Nang matapos si Daisy sa kanyang pagligo, naglakad siya papunta sa balcony sa kanyang bathrobe. Ang buong bayan ay kasing ganda ng isang painting sa gabi. Ito ay hindi katulad ng maliwanag at mataong lungsod. Napuno ng liwanag ang buong bayan, ngunit tahimik dito, at pakiramdam niya ay nasa paraiso siya. Nakatagilid ang ulo niya at natigilan. Mukhang katatapos lang mag-shower ni Knowles. Maluwag niyang itinali ang sinturon ng bathrobe sa kanyang baywang, at kitang-kita ni Daisy ang kanyang maayos na tono ng katawan sa pamamagitan ng kanyang lapel na iniwan niyang nakabakaka. Nakatayo siya sa tabi ng sopa, malapit sa sahig hanggang ceiling window, pinupunasan ng tuwalya ang basa niyang buhok. Kabanata 1825. Hindi maalis ni Daisy ang kanyang tingin kahit anong pilit niya. Hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, pero napaka-sexy niyang tingnan kahit nagpapatuyo lang siya ng buhok. Habang sumulyap sa bintana, nagulat si Daisy at tumingkayad para magtago. Mabilis ang tibok ng puso niya. Kung alam niya na nakatingin ako sa kanya, baka isipin niyang pervert ako. Papasok na sana siya pabalik sa kanyang silid, narinig niya ang tunog ng sahig hanggang sa ceiling window sa tabi ng pinto na bumukas. Pagkatapos, isang anino ang bumungad sa kanya habang tinatawag siya nito. Daisy! Natigilan si Daisy at nakaramdam ng sobrang kahihiyan na gusto na lang niyang ibaon ang sarili. Tumayo siya, hinubad ang kanyang damit, at umiwas ng tingin. Ang ganda talaga ng night view nitong bayang ito. Oo, hindi masama. Ngumisi si Knowles, nandito ka ba para manood ng night view? Natigilan siya at hindi naglakas loob na tingnan siya sa mga mata. Of course, I'm here to admire the night view. I see, sagot niya. Ang ganda ba ng view? Sagot niya, yeah, it's nice. Mas maganda ba ang view, o mas maganda ako? Mas maganda ka. Natigilan bigla si Daisy.
Natauhan na lang siya sa sinabi niya at gusto na lang niyang sampelan ang sarili matapos na masalubong ang nakangiti nitong mga mata. She lowered her head and mumbled pitifully, "Hindi ko sinasadya. Ako lang." Marahil ay gusto niyang hindi mapahiya ang kanyang sarili, kaya sinabi niya, "Kasalanan mo rin ito. Bakit kailangan mong patuyuan ang iyong buhok sa harap ng bintana? Alam mong lalabas ako, kaya sinasadya mo." Ngumisi siya at sumenyas kay Daisy. "Halika dito." Bahagya siyang humakbang pasulong, broken bar. Malapit, hindi naman magkalayo ang dalawang balkonahe. Bahagya siyang samandal. Ano, bago pa niya matapos ang sasabihin ay dumampi na ang labi nito sa kanya. Hinawakan niya ng kamay ang likod ng ulo nito at pinalalim ang halik. Kahit na nakatayo sila sa magkaibang balkonahe, ang halik na ito ay mas matindi at masigasig kaysa sa alinman sa mga halik na pinagsaluhan nila noon. Binitawan siya ni Knowles at titig na titig sa mapupulang labi na may mahinang liwanag. "Lahat ng meron ako sa'yo, Daisy. Kung gusto mo itong makita, hahayaan kitang makita ito." Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung saan siya dapat tumingin ngayon. "Hindi mo ba ako papatulugan?" Nililigawan siya nito kahit kailan, at hindi na siya nakatiis. Ngumisi siya, "Baka kailangan mo akong manatili sa tabi mo at tulungan kang makatulog." Matagal bago na-realize ni Daisy ang sinasabi nito. Tinakpan niya ang mukha niya at sumigaw, "You Jack!" Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Nagbabasa ng libro si Freya sa loob ng kwarto. Nang marinig niya ang sunod-sunod na yabag, inangat niya ang kanyang ulo upang makitang ibinaon na ni Daisy ang sarili sa mga saplot ng kama sa tabi niya. Isinara niya ang kanyang libro at sinabing, "Thirst, dating sa balcony sa hating gabi. Siguradong wala na kayong magandang gagawin." Inilabas ni Daisy ang kalahati ng kanyang ulo at sinabing, "Pwede akong makipag-date kahit saan ko gusto dahil may boyfriend ako." Natigilan si Freya saglit. Inilapag niya ang kanyang libro sa mesa sa tabi ng kanyang kama at pinatay ang lampara. Dapat talaga hindi na ako sumama. Laging may third wheel kapag may tatlong tao, at ngayon parang siya na ang third wheel." Kinaumagahan, si Knowles ay nag-aalmusal sa ibaba, naghihintay na magising ang dalawang babae. Pagkababa nila, naglagay siya ng isang mangkok ng sopa sa kanang bahagi at sinabing, "Morning. Mag-breakfast muna tayo." Umupo si Daisy at bahagyang natigilan nang makita ang mangkok ng sopa sa kanyang harapan. "May sabaw dito." Nagbabalat ng itlog si Knowles habang sinasabi niya, Nag-aalok din sila ng lugaw dito." Kinapa niya ang kanyang leeg. "Talaga?" Humalaklak si Freya. "Nagbibiro lang siya. How can you be gullible?" Natigilan si Daisy. Pagkatapos niyang balatan ng itlog, iniabot niya ito sa kanya at tumawa. "I'll buy it for you pagbalik natin." Kinuha ni Daisy ang itlog at kumagat habang bumubulong, Isang bata." Tumawa siya. "Oo naman, bata ka." Kabanata 1826. Hindi nagustuhan ni Daisy ang komentong ito. "Tinatrato ko siya bilang boyfriend ko, at tinuring niya akong anak niya." Sinulyapan ni Freya ang nanlulumang ekspresyon ni Daisy at nakangiting nagmungkahi, "Ayaw mo bang mag-swimming? Pagkatapos ng almusal, aalis tayo bandang tanghali." Pagdating sa swimming, si Daisy ay puno ng lakas. Sa isang mainit na araw, ang puting buhangin na dalampasigan ay napuno ng mga turista at mga lokal, at mayroong maraming mga blue-eyed at green-eyed blonde na nakabikini sa lahat ng dako, lahat ay mukhang sexy at kurbatang. Lumabas si Daisy sa dressing room na nakabalot ng bath towel. Medyo kumpiyansa siya, ngunit ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay nabasag sa isang iglap nang makita niya ang mga blonde na dilag na mukhang voluptuous. "Daisy, bakit nakatayo ka pa dito?" Nagpalit na ng swimsuit si Freya at lumabas ng dressing room, tinali ang kanyang mahabang buhok na nakapusod. Tinitigan siya ni Daisy. Ang swimsuit sa kanyang katawan ay isang one-piece na may hubad na likod, na mukhang mas konserbatibo kaysa sa kanya. Pero nasa kanya talaga ang lahat. Napaangat ng ulo si Freya. "Bakit mo ako tinatitigan? Nasa iyo na rin ang lahat ng meron ako." Binawi ni Daisy ang kanyang tingin at nagpout. "I think I'd better change out of my bikini." Ayaw niyang ipahiya ang sarili sa publiko. Humakbang si Freya at hinubad ang tuwalya sa katawan. Natarante si Daisy at tinakpan ng mga kamay niya ang katawan niya. "What are you doing?" Hinaplos ni Freya ang baba niya at nagtaas ng kilay. "Hindi ka pa ba kontento sa figure mo na ito?" Bulong ni Daisy, "Compared to them, mine is far from perfect." Tumawa si Freya at tinulak siya palabas. "Okay, huwag kang masyadong magdamdam sa sarili mo.
Maniwala ka sa akin, hindi masyadong masama ang iyong figure. Hey, wait! Tulak palabas ng dressing room si Daisy na hindi naihanda ang sarili. Hinawakan siya ni Freya sa mga balikat niya at pinatalikod, pinamukha si Knowles na papalapit sa kanila. Knowles, iwan ko na si Daisy sa iyo at dumiretso ka muna sa dalampasigan. Tinulak ni Freya si Daisy palapit sa kanya at umiwas ng tingin. Nakatayo doon si Daisy, hindi alam kung paano magre-react. Nakasuot ng manipis na sando si Knowles. Nakita na niya ang figure nito noon, at napakaganda nito para maging totoo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi sinasadyang nasulyapan ng masikip na swimming trunks, dahilan para maalis niya agad ang tingin dito. Napakainit ng pisngi niya na hindi totoo. Panipi tuldok panipi, broken bar pupuntahan ko muna si Freya. Nang malapit na siyang makatakas, hinawakan ni Knowles ang palso niya, hinayla siya pabalik, at hinawakan siya sa mga braso nito. Sa sumunod na segundo, binalot siya ng mahigpit ng tuwalya. Nagulat siya at nagtaas ng ulo. Umiwas ng tingin si Knowles at nagkomento sa malalim na boses, hindi bagay sa iyo ang bikini na ito. Noong una ay akala ni Daisy ay pupurihin siya nito, ngunit sa sinabi nito, nagalit siya. Sino ba nagsabing hindi bagay sa akin? I think it suits me just fine. Napakaganda at sexy na bikini, hindi ba maganda ako dito? Ganoon na ba ako kasama? Nakatutok ang tingin ni Knowles sa kanyang mukha, at nakuha niya ang bakas ng pagkabigo na lumalabas sa ilalim ng kanyang mga mata. Inangat niya ang mukha niya gamit ang palad niya at nilapitan siya. Sinasadya mo ba ta? Mas lalong uminit ang pisngi niya. Nag-iwas siya ng tingin at bamulong, sino nagsabi sa'yo? Hindi ko sinasadyang magsuot nito. Tumingin sa paligid ng beach. Lahat ng babaeng iyon ay mukhang mas sexy kaysa sa akin. Naiintindihan ni Knowles ang implicit na kahulugan ng pangungusap na iyon. Pinulupot niya ang braso niya sa likod niya, inilapit, isinandal sa tenga niya, at tumawa. Ang hitsura nila ay hindi makakaapekto sa kung paano pakiramdam. Ikaw lang ang taong makakagawa nito. Itinukod ni Daisy ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanya. Tigilan mo nga ako, pati ang tenga niya ay namumula. Kinapa ni Knowles ang gilid ng kanyang labi na may seryosong ekspresyon, ayos lang sa akin na ayaw mong magbago, ngunit kailangan mong manatili sa tabi ko at hindi masyadong lumayo sa akin. Sasampalin ko ang iyong likuran kung hindi ka sumunod sa mga patakaran. Walang hiya, namula si Daisy, tinulak siya, at tumakbo palayo. Tiningnan ni Knowles ang figure na nawala sa karamihan at humagalpak ng tawa. Habang tumatanda siya, mas lalo niya akong inaasar. Hindi ko masisiguro na kakayanin ko talagang magpipigil at hindi lunukan siya ng buo bago ang aming engagement. Kabanata 1827. Dumating si Daisy sa dalampasigan, tumingin sa paligid, at hindi nagtagal ay natagpuan niya si Freya. Umapak si Freya sa surfboard at binalansang sarili sa mga gumugulong na alon. Malaya at madali siyang nag-react habang nasa board siya. Napakahusay niyang gumanap na kahit ang mga lalaking nag-surf sa paligid niya ay hindi maiwasang makipag-chat sa kanya. Hindi naman siya mukhang baguhan. Natulala si Daisy sa kanya. Hindi niya talaga alam na marunong mag-surf si Freya, napakaganda niya. Muling dumating ang malalaking alon, at nilamon ng alon ang iilang lalaki na patuloy na nakatitig kay Freya. Biglang may lumabas na figure mula sa kabilang bahagi ng alon. Ang lalaki ay may surfing suit at diving goggles, at perpektong iniwasan niya ang mga alon. Napasulyap si Freya at kahit papaano ay naramdaman niyang medyo pamilyar ang lalaki. Gayunpaman, dahil sa pagkagambala, ang mga alon ay umabot sa kanya. Freya, bulalas ni Daisy. Hindi ito nakaiwas sa oras ni Freya at nilamon siya ng alon. Muli siyang bumangon, nasasakal sa tubig dagat. Nang lumangoy pabalik si Freya dala ang surfboard, tumakbo si Daisy at tinulungan siyang tumayo. Masyadong delikado iyon. Salamat sa Diyos, ayos ka lang. Kung hindi ako na-distract, siguradong hindi ako mahuhulog sa board. Sinundan siya ni Freya sa pampang. Di ba kasama mo si Knowles? Siya, nag-iisip ng kung ano-ano, tumingin si Daisy sa paligid. Kakaiba yan, kanina pa siya nandito. Siya ang nagsabi sa akin na manatili sa tabi niya. Nasaan siya ngayon? Bumalik sila sa mga natitiklap na upuan sa ilalim ng mga payong, at hindi nagtagal ay bumalik si Knowles pagkatapos nilang maupo. At may kasama siya. Ito ay ang pamilyar na figure na nagsusurf kanina. Pagkatanggal niya ng diving goggles, tumayo agad si Daisy. Colton. Hinaplos ni Colton ang kanyang basang buhok,
at sa ilalim ng nakakapasong araw, ang kanyang basang damit ay halos kalahati tuyo. Dumiretso siya kay Colton. Bakit ka nandito? Tumikim si Colton. Kung hindi nag-alala si Waylon sa iyo, hindi na ako mag-abala pang maglakbay hanggang dito. Pinaikit ni Daisy ang kanyang mga mata halatang hindi siya naniniwala sa kanya. Waylon, pumayag na ako dito simula pa lang. Kung talagang nag-aalala siya sa akin, pipigilan niya ako. Inabot ni Knowles kay Daisy ang malaking niyog na may straw sa kamay. Ito lang pinili ko. Gusto mo bang makatikim? Salamat, Knowles. Nakangiting hinawakan niya ito at sumimsim sa straw. Ito ay may natural na lasa ng walang anumang mga additives. Umupo si Freya sa folding chair, pinupunasan ang kanyang buhok ng tuwalya hanggang sa may tumayong figure sa kanyang harapan na hamarang sa kanyang paningin. Sa puntong iyon, itinaas niya ang kanyang ulo. Nag-cross arms si Colton. As far as your surfing skills are concerned, I suggest na huwag kang lumabas dito para ipahiya ang sarili mo. Itinapon ni Freya ang tuwalya at tumayo. Pinapamukha mo na napaka-professional mo, kaya bakit hindi ka magsalita gamit ang iyong kakayahan? Natatakot akong matalo ka ng husto. Takot ka bang mawala ako? Then what if I win? Nanunuya si Colton, nilapitan siya, at sinamantala ang tangkad nito para pigilan ang aura nito. Dahil gusto mo akong hamanin, mayroon ka bang lakas ng loob na pumayag sa aking kahilingan kung ako ay manalo? Panipi, huminga ng malalim si Freya. Hindi ba dapat pangalanan mo muna ang iyong kahilingan? Ikaw ang dapat magsabi sa akin kung may lakas ka ng loob na pumayag muna sa hiling ko. Sino ba nagsabi sa'yo na sigurado ako na ako ang matatalo? Kaya bakit ako papayag sa hiling mo ngayon? Hindi ka man lang manggahas na sumang-ayon sa isang taya bago pa man, at mayroon ka pang lakas ng loob na hamanin ako. Parang hindi ka naman masyadong confident eh. Natawa si Freya dahil sa galit. Okay, pero papayag ka rin ba sa hiling ko kapag natalo ka sa akin? Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, oo naman. Nasaksihan ni na Daisy at Knowles ang buong taya mula simula hanggang wakas. Sangandal si Daisy sa tenga ni Knowles. Bakit hindi mo sila pinigilan? Lumingon si Knowles, tinitigan siya, at mahinang ngumiti. Ano naman sa'yo? Bakit wala kang ginawa? Kinagat niya ang kanyang mga labi. There's no way that I can talk Colton down. Sa tingin ko ay pinaplano ni Colton na ipahiya si Freya sa harap ng publiko ng sadyang. Kabanata 1828. Hinimas ni Knowles ang tuktok ng kanyang ulo. Iyon ang negosyo nila. Ang kailangan lang nating gawin ay manood sa gilid. Mangulong si Daisy sa kanya. Ito ba ang tamang gawin? Tumawa siya ng malakas, nag-surf talaga sina Freya at Colton. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawa ay isang matagal na labanan. Kung sino ang pinakamatagal na makakaligtas sa mga alon ay siyang mananalo. Sa una, pareho silang may kanya-kanyang pakinabang, mahusay nilang naiwasan ang mga alon, at ang lahat ng mga galaw na ginawa nila upang makamit iyon ay mukhang napakaselan. Parami ng parami ang mga nanonood, at sa huli, sina Freya at Colton na lang ang nanatili sa alon na parang nasa kanilang tahanan. Parang takot na takot si Daisy. Ang isa sa kanila ay ang kanyang kapatid, at ang isa ay ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya talaga alam kung saang panig siya dapat kakampi. Habang tumataas ang alon, mas malaki ang panganib na sila ay lamunin at tanggayan ng alon, at ang alon ay humahabol sa kanilang dalawa. Kudlit. Magbabago na sana si Freya ng kanyang posture nang biglang sumikip ang kanyang guya, ngunit iyon ay nang bumulwak ang isang malaking alon patungo sa kanya, at siya ay tinangay sa karagatan. Napansin ni Daisy na may mali. Matapos matabyo na ng mga alon, ang sinumang surfer ay makakalabas kaagad sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, ang tanging bagay na muling lumitaw ay ang surfboard ni Freya, at wala na siya kahit saan. Kinakabahan niyang hinatak si Knowles. Knowles, parang may mali kay Freya. Si Knowles ay malapit nang sumugod sa dagat, at doon niya napagtantong si Colton ay wala na rin sa karagatan. Si Colton ay sumisid sa dagat sa sandaling si Freya ay nahuli ng mga alon. Iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan ang braso ni Freya, ibinalot siya sa kanyang mga braso, at kinaladkad siya paakyat sa ibabaw. Nang lamunin ng alon si Freya, natigilan siya at wala ng oras para huminga ng malalim at pigilin ang kanyang hininga, kaya nabulunan siya ng husto sa tubig dagat. Sa sandaling iyon, kumalat ang isang nasusunog na sensasyon na parang apoy sa kagubatan sa kanyang ilong at lalamunan. Nang akmang bibitawan na siya ni Colton, kusang kumapit ito sa kanya. Huwag mong bibitawan, may cramp ako sa paa.
Nang niyakap niya ito, hindi maiiwasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Si Colton naman, natigilan siya ng ilang segundo, umiwas ng tingin, at namula ang tenga. Huwag mong itago yan sa sarili mo, tanga. Dinala niya siya pabalik sa dalampasigan. Tumakbo si Daisy at Ainalayan siya. Freya, nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Nagkaroon lang ako ng cramp ng paa. It'll be fine. Pinayagan siya ni Freya na tulungan siya habang nakapikit sila pabalik sa mga upuan. Nanginginig pa ang mga kamay niya sa kilig kanina. Bumalik sa folding chair, naisip ni Daisy na nanginginig siya dahil sa basang-basa at nanlalamig na siya, kaya ibinalot niya ang tuwalya sa kanya. Umupo si Freya sa upuan, binalot ang sarili sa tuwalya, at ang mga butil ng tubig ay damaloy sa kanyang maputlang pisngi na walang bakas ng dugo sa sandaling ito. Kinagabihan, pabalik sa resort, nanatili si Freya sa kanyang silid upang magpahinga at hindi na sumama sa kanila para sa hapunan. Nakakita sila ng kainan sa malapit, at hindi masyadong magulo ang kapaligiran nito. Binaliktad ni Daisy ang menu at nag-order ng pagkain. Pagkatapos ay ibinigay niya ang menu kay Colton, ngunit hindi ito kinuha ni Colton mula sa kanya na para bang nangangarap ito ng gising. Colton, tawag nito sa kanya, nakatitig din sa kanya si Knowles. Bumalik sa katinoan si Colton at ibinalik sa kanya ang menu. Pwede kang umorder ng kahit ano. Kakainin ko kahit anong order mo. Napasulyap siya kay Knowles, at nakangiti itong tumugon, ako. Rin, tapos may iuutos din ako para kay Freya. Iuuwi ko na lang mamaya sa room natin. Pinatawag niya ang waiter. Sumulyap si Colton sa kanya at hindi makayanan ang kanyang mga kinikilos. Sinasabi mo ba sa akin na hindi siya marunong bumaba at kumuha ng makakain? And she needs you to serve her like a maid. Yung babae, pag natalo, talo. Hindi na kailangang magpakita ng palabas. Kinuha ni Knowles ang baso ng tubig, dahan-daang uminom mula dito, at gumawa ng isang buntis na pahayag. Mr. Goldman, ang iyong pagkiling kay Freya ay tila masyadong marami, hindi ba? Lumamlam ang ekspresyon ni Colton. Habi mo na ba ang pagiging makulit? Napamura siya bigla at ibinaba ang baso. Pinsan ko siya, paano ako magiging maingay kung may pakialam ako sa kanya? Hindi nagsalita si Colton, at nagpalitan ng tingin ng dalawa, na nagdulot ng tensyon sa kapaligiran. Ibinalik ni Daisy ang menu sa waiter at walang magawa at galit na saway sa kanila, nandito ba kayong dalawa para kumain o mag-away? Ilang taon na kayong dalawa? How can the both of you still manage to act this childishly? Kabanata 1829. Sabay na napatingin sa kanya ang dalawa. Sino ba ang tinutukoy mong childish? Naging tas at duho talaga ang dalawa sa isang kritikal na sandali. Natigilan si Daisy, sa kabilang panig ng rehiyon. Bumaba si Freya sa malapit na convenience store para bumili ng ilang beer can at merienda. Nang pumunta siya sa cashier para magbayad ng mga pinamili, narinig niyang may tumatawag. Huwag kang mag-alala, ang tagapagmana ng Knowles at ang anak ng mga Goldman ay nananatili sa resort. Nahanap ko na ang hotel na tinutuluyan nila. We plan to make a move on them in the next few days. Hindi namin sila hahayaang umalis ng buhay sa resort. Nanlamig si Freya sa pwesto at maingat na ibinaling ang kanyang ulo. Ang lalaking nakatayo sa labas ng convenience store sa telepono ay humihit-hit ng sigarilyo, at dalawa pang lalaki ang nakatayo sa tabi niya, ang isa ay may tato na braso. Lahat sila ay tila masamang balita. Ang target nila ay sina Daisy at Knowles. Medyo na-distract lang siya, biglang tinanong siya ng cashier, Miss, may kailangan ka pa ba? Ang tanong ng cashier ay agad na nakakuha ng atensyon ng tatlong lalaki sa labas ng pinto. Nang iikot na sana nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa tindahan, mabilis na iniwas ni Freya ang kanilang mga tingin. Para hindi mahalata, hindi man lang siya tumingin sa stand at agad na kinuha ang isang kahon. Kukunin ko rin ito. Magkano ito? Ang kanyang pagtuon ay hindi sa kahon sa lahat ngunit sa pagpapanatiling kalmado hanggat maaari. Naisip ng clerk na nag-alinlangan siya ng matagal dahil nahihiya siyang bumili. Kaya, nang tingnan siya, tumawa siya at tinukso siya, I guess your boyfriend must be a very young man. Hindi alam ni Freya kung bakit niya iyon sasabihin sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Natarante siya sa cashier hanggang sa dama po ang tingin niya sa box. Namula agad ang pisngi ni Freya, ngunit inilagay na ng cashier ang kahon sa bag at iniabot sa kanya. Please come again if you have other needs. Nang tumalikod na siya at aalis na sana, hindi na nakatingin sa kanya ang tatlong lalaking nakatayo sa labas ng pinto.
Nakahinga siya ng kaunti ngunit hindi siya nang ahas na ganap na magbantay, kaya't nakagat niya lamang ang bala, hilahin ang pinto, at umalis sa tindahan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang pasulong, pinigilan siya ng isang tao mula sa likuran. Sandali lang. Isang lamigang bumalat sa gulugad ni Freya, nanigas ang kanyang likod, at hindi siya naglakas loob na lumingon. Lumapit sa kanya ang lalaki, iniunat ang kanyang kamay, at iniharap ang kanyang mukha. Thirst, parang pamilyar ka sa akin. Nababalot ng malamig na pawis ang mga palad niya. Hindi ako dapat matagpuan dito. May mga tao sa kalye, at hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa pag-iisip nito, nakaisip siya ng isang plano na patatagin muna ang sitwasyon. Hinawakan niya ang kamay niya, inalis iyon, at ngumiti. The way you flirt with a lady is too old-fashioned. Hindi mo makukuha ang iyong sarili na babae sa pambungad na iyon. Mas nilapitan siya ng lalaki. Hindi pa niya nakita si Freya, ngunit nag-aalala siya na nauugnay ito sa kanilang mga target dahil sa mga tampok ng mukha nito. Pero nang makitang bumibili siya ng isang kahon ng kondom ngayon lang, naisip niyang isa lang itong malaswang babae. Kaya, dapat wala siyang kinalaman sa anak ng mga Goldman at tagapagmana ng Knowles. Ngumisi siya, at naging mali siya ang tingin niya. Gusto mo bang sumubok ng ibang lalaki? I think your boyfriend isn't competent enough to satisfy you. Pinigilan ni Freya ang pagkasuklam at ngumiti. Magaling ka ba sa kama gaya ng lalaki ko? Pinulupot ng lalaki ang kanyang mga braso sa kanyang baywang. Paano mo malalaman kung hindi mo muna ako? Susubukan. Susuyuan na sana siya ni Freya sa kwarto para hintayin siya at samantalahin ang pagkakataong tawagan si Knowles at ang iba pa ng may dumating na boses. Freya Pruitt. Nagulat si Freya. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ng boses. Nakatayo si Colton hindi kalayuan sa kanya na may hawak na pakete ng pagkain, at nakita niya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ng lalaki. Ang kanyang titig ay mukhang mahigpit at malamig, at ang kanyang ugali ay iba sa nakasanayan nitong pagkakataon na ito ay puno ng pagkasuklam. I'm not. Gusto niyang magpaliwanag ng hindi niya malay, at hindi niya alam kung bakit niya gustong gawin iyon. Para bang ayaw niyang mamisunderstood. Inilapag ni Colton ang nakabalot na pagkain sa kanyang paanan. Sa tingin ko hindi mo na kailangan ng ibang makakain ngayon, di ba? Tumalikod na siya at aalis na sana nang mapansin ni Freya na may mali. Kailangan niya munang makaalis sa gulo na ito. Teka, Kabanata 1830. Si Freya ay tumakbo patungo sa kanya, naabutan siya, walang pakialam sa anumang bagay, at niyakap siya mula sa likuran. Honey, please listen to me. She shouted at the top of her lungs. Natigilan si Colton sa kinatatayuan, nakita ang mga tingin ng mga dumadaan na nakatutok sa kanilang dalawa at agad na tinulak si Freya palayo. Nawala ka na ba sa isip mo? Nawala ng balanse si Freya at bumagsak sa lupa. Ang kanyang palad ay damapo sa sahig, at ang sakit ay naging dahilan upang siya ay sumimangot, ngunit ang gusto niya ay lumikha ng isang kaguluhan, at wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon sa sandaling ito. Wala akong planong gawing cuckold ka. Kaya please, magtiwala ka sa akin. Siya yon. Tinuro niya ang lalaki. Magsasalita pa sana ang lalaki, lumapit sa kanya ang dalawa pang lalaki sa likod niya at may ibinulong sa kanyang tainga, hinikayat siyang umatras at huwag mag-abala para hindi siya makagawa ng anumang isyu na makakaapekto sa kalalabasan ng kanilang misyon. Ang lalaki ay dumura sa lupa at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao, at kukunin na sana ni Freya ang bag na nahulog sa lupa. Natapon ang beer dahil tumama ito sa lupa, at nahulog talaga ang maliit na kahon mula sa bag. Nang makita ni Colton ang kahon, nanlabo ang kanyang mga mata, at ang kanyang ugali ay tila nagyelo sa hangin sa kanyang paligid, na lumikha ng sub-zero na aura sa kanyang paligid. Tumayo siya ng matangkad at tuwid. So, babae ka pala. Ang galing mo sa pag-arte, ha? Inayos ni Freya ang mga bagay sa lupa, tumayo, at nilunok ang mga salitang gusto niyang bigkasan para ipagtanggol ang sarili ng walang ekspresyon. Whatever. Dir-diretso siyang bumalik sa resort. Sa pintuan ng silid, tatawagan na sana niya si Knowles nang humakbang si Colton at bigla siyang hinawakan. Mas mabuting may paliwanag ka sa nangyari. Wala siyang mahigpit na hawak sa kanyang telepono, kaya nahulog ito sa kanyang kamay, at nabasag ang screen. Galit na galit si Freya at sinimulan siyang bugbugin ng may dugong mga mata. Galit ka ba? Hinawakan siya ni Colton sa kanyang mga balikat at itinulak sa pader. Ikaw ang galit dito. Karapat-dapat kang maging isa sa mga nangungunang mag-aaral sa Departamento ng Drama, Teatro,
at pelikula dahil kaya mo talagang umarte. Nagawa mo pang lokohin ang kapatid ko. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, hindi niya naiwasang baliwalain ang pangyayaring naganap sa harap mismo ng kanyang mga mata. First time niyang ginampanan ng ganoong babae sa buong buhay niya. Wala akong oras para magpaliwanag sa iyo ngayon. Marahas na kumabog ang dibdib ni Freya habang tinutulak siya palayo at pinuntahan ang phone niya. Hinigpitan ni Colton ang hawak, hinatak siya paatras, at muli siyang idiniin sa dingding. Freya Pruitt, kung hindi mo ako bibigyan ng malinaw na paliwanag ngayon, sisiguraduhin kong magdurusa ka ng husto. Huminga ng malalim si Freya. May gustong gumawa ng move sa ate mo at kay Knowles. Yung tatlong lalaki kanina, tumawa siya dahil sa galit. I dare you to continue to make things up. Mananatili ako rito at tingnan kung anong uri ng kwento ang magagawa mo para ipagtanggol ang iyong sarili. Tinulak siya ni Freya palayo. Ipinaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Ikaw ang hindi naniniwala sa akin. May balak ka bang maghintay na may mangyari sa kanila bago mo ako piliin na maniwala? Kinagat ni Colton ang kanyang mga labi, tinitigan siya saglit, at walang sinabi. Pumunta si Freya para kunin ang phone niya. Bagamat basag ang screen, gumagana pa rin ito. Tinawagan niya si Knowles, natapos ang tawag pagkatapos ng mahabang ring, at tinanong niya, nasaan ka ngayon? Sinabi sa kanya ni Knowles na nasa labas pa sila. Nakahinga ng maluwag si Freya at, samandal sa dingding, mag-iingat ka, may nakatingin sa iyo at kay Daisy. They're planning to make a move on you too. Sa sandaling sinabi niya iyon, may natuklasan si Colton. Mabilis niyang kinaladkad si Freya papasok ng kwarto, nilock ang pinto, at inilabas ang room card sa labasan. Nagulat si Freya. Ikaw, tinakpan niya ang bibig niya. Huwag kang magsalita, bumalik ang tatlong lalaki sa resort. Oo, kung hindi dahil sa putik na iyon na nag-aksaya ng oras at halos mawalan ako ng lakas. Bro, yung babae kanina, parang familiar yung boyfriend niya. Si Colton, na nasa likod ng pinto, ay nakinig ng mapagbantay sa paggalaw na nagmumula sa kabilang panig ng pinto. Nang marinig ang kanilang sinabi, ibinaba niya ang kanyang tingin at sinulyapan si Freya. Mahigpit na ikinuyom ni Freya ang kanyang telepono sa kanyang palad na ka-full alert siya at wala ng oras para pakialaman siya. Huminto sila sa koridor. Ang isa sa mga lalaki ay huminga ng malaking sigarilyo at tumalikod. Now that you mention it, he does look familiar. Isa pang lalaki ang hamarang sa kanilang dalawa. Hindi mahalaga kung mukha siyang pamilyar o hindi. Ang aming mga target ay ang tagapagmana ng Knowles at ang binibini ng mga Goldman. Tiningnan ko ang schedule nila at nalaman kong dito sila mananatili.